Forever I love you, forever I say. Nothing compares to the promise I am. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Majesty, praise to the King. Nothing's gone down. Seas will roll at the sound of your. Sing for joy until words of your hand. Forever I love you, forever I stay. Nothing compares to the promise I get. Nothing compares to the promise I get. Nothing compares to the promise I get. Yes, amen. Glory to Jesus. Amen. Amen. Glory to God. At patuloy pa natin siyang awitan. Living hope po. Amen. Amen. Glory to God. Some lay between us. How wide the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven, spoke your name into the night. Then to the darkness, your loving kindness, to the shadows of my soul. Amen. The work is finished, the end is written. My living hope. Then came the morning, came the morning. So great on mercy, what heart could find? Such boundless grace, the God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of souls, we his soul. Beautiful Savior, beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Yes, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah.
that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my Lord. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living Lord. Amen. That sealed the promise you buried but began to be out of the silence. The roaring lion declared the way, snuggling on. Then came that sealed the promise. Your began to be out of the silence. The rolling lion declared the way, has no place on. Jesus knows it's your loving, it's over. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. And Jesus Christ, my living hope. For the last time, hallelujah, amen. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my Lord. Jesus Christ, my living hope. Yes, amen, Lord Jesus. Amen. 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 Sa ating pong huling awitin, awitin po natin yung Worthy is the love. Amen. Lord Jesus. Amen.
Amen. The cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for this love, Lord. Amen. Thank you for the name pierces. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and Amen. Word is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. Yes, Lord. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb. Amen. Glory to Jesus. Before the cross, Lord. Yes, amen. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Amen. Thank you for the name being said. Wash me in your cleansing flow. Now I know your forgiveness embrace the Lamb. Amen. Seated on the throne, while you now with many crowns, you were so real. Amen. I am lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified.
Worthy is that. Worthy is the Lamb for the last time, amen. Yes, Lord. See you tell that you're my na with me cry. You way me so clear. High and lifted up, amen. High and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the. Amen. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Ating palapakan natin, Panginoon. Amen. Lord Jesus. Amen. Amen. Glory to God. At malaya na pong bawat isa na makaupo. Amen. Amen. Binawati ko po ang bawat isa ng isang magandang umaga sa pangalan nating Panginoon. Amen. At Amen po. At after po pala ng testimony and song offering, diretso na daw po tayo sa preaching of the word. So wala po muna tayong Bible study ngayon. At nagagala po tayo na makapiling ating dalawang kapatid na from Palawan, si I have never seen the righteous forsaken, begging for bread and led to suffer. Have patience, just wait and see what God will do. When you lift up your hands and surrender, God will pull you through. Worship, simply worship. If you are crying, worship. In your trials, worship. If you are hurting, worship. Nothing matters, worship. He will hear your prayers. God goes before you, saying, let there be. He's healing your wounds and setting you free. Sending his angels, fighting from all sides. He's leading the way as he's the guide. Trust in him, he will never fail. He'll walk with you all on life's rugged trail. Just lift up your hands, this is your victory day. Give him the praise, worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord.
Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. It is important we understand when God is speaking. Sometimes He may seem to be silent, but that is when He is working. He is working. Have patience, just wait and see what God will do. When you lift up your hands and surrender, God will pull you through. Oh, worship, simply worship. If you are crying, worship. In your trials, worship. If you are hurting, worship. Nothing matters, worship. He will hear your prayer. God goes before you, saying let it be. He's healing your wounds and setting you free. Sending His angels, fighting from all sides. He's leading the way as He is the guide. Trust in Him, He will never fail. He walks with you on life's rugged trail. Just lift up your hands, this is your victory day. Give Him the praise, worship the Lord. 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 God goes before you, saying let it be. He's healing your wounds and setting you free. Sending His angels, fighting from all sides. He's leading the way as He is the guide. Trust in Him, He will never fail. He'll walk with you on life's rugged trail. Just lift up your hands, this is your victory day. Give Him the praise, worship the Lord. 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 Purihin ang Diyos. 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 Purihin ang Diyos.
week of worship is in our midst. Hallelujah. Salamat aming Ama, nagkasya kayo sa maliit na kwartong ito, Lord Jesus. And moreover, Lord, nagkasya kayo sa aming mga maliliit na puso. And we worship our Father, the omnipotent, omniscient, and omnipresent God. We worship you, Lord. Maraming salamat. And this is your word. If your word is here, then you are here. If you have restored your word, then you will restore your people. At narito kami, Panginoon, at narito ang inyong salita. Patawad sa aming mga kahinaan, kung meron man kami mga pagkukulang aming Ama. Any negligence, Lord, and shortcomings. Forgive us, Lord, and justify us. And in your presence, there is always joy and peace. Salamat sa mga nagdiriwang ng kaarawan, Lord. Salamat sa mga buhay as they testified your goodness. Kung wala kayo, walang buhay. And nothing to celebrate, but you're the center of everything, even the center of our lives. Maraming salamat po. Hayaan niyo, Lord, na sa kaunting oras ay magpista kami sa inyong salita. Pagpalaan niyo rin, Lord, ang mga gawain mamaya. The baptismal service, Lord, Brother AJ. Yun din, Lord, ang pangaral ngayon at ang fellowship din ng mga kababaihan. Sa aming mga bisita from Palawan, salamat ay pinarating niyo rin sila ng maayos at matiwasay. And Lord, your word is in our midst. We worship you, Father, in spirit and in truth. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen, amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, the Son of God, and everything. John chapter 16, verse 20 to 21. Shall we read? Last week, we spoke about the voice that shook the earth. And if you can notice, mga kapatid, this is a series of sermons that pertains to what's happening around biblically. At makikita natin, negative ang tingin dito ng sanlibutan. But for us, it is for us to understand why these are happening. So clear ba sa atin kung ba't may mga lindol last week? No? When the voice of God is speaking, no, most of the times, kasama na dyan ang pagyanig ng lupa, which is, for others, it's negative. Of course, sabi ko nga, hindi tayo natutuwa sa mga nasasaktan o nasisira, but something happened that God must restore, and He will restore this earth. And for now, we will speak about birth pains, kasi earth to no? Nung nilikha ni Lord ang earth, this is perfect, this is purely perfect, no? At may ginawa ang kaaway, but thank God, God will restore it. And in John 16:20, shall we read hanggang 21, Verily, verily, I say unto you that you shall weep and lament, but the world shall rejoice. And ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. A woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come. So, binabanggit dito ni Lord yung paano nanganganak ang isang babae. No? So, we can all relate to this because this is physical birth that can be easily understood. Sino rito ang hindi pinanganak ng babae? Physically. So lahat tayo. So anybody can relate to this. I'll repeat the 21st verse. A woman, when she is in travail, hath sorrow because her hour is come, but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. No, sa Tagalog, ang sabi nito, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo magsisiiyak at magsisipanaghoy. Datapat ang sanlibutan ay magagalak, kayo'y mga lulumbay, datapat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Ang babae pagka nanganak ay nalulumbay.
Sapagkat dumating ang kanyang oras, ngunit pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi niya na naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak ng isang tao sa sanlibutan. And the Lord will speak to us this morning. We may take our seats. Magandang umaga pa rin. Welcome, Brother Renz and Brother Gerald. Tama ba? Gerald, no? So, mga kabataan ito na galing sa Palawan, and they were endorsed here dahil dyan sila nag-aaral sa Kanlubang Dual Tech. So we can remember, marami ditong mga kapatid na dito na sila forever na nagsimula lang mag-aral, no? Alam niyo kasi ang Kalamba, may pahid dito ng national hero eh. Daming eskwelahan dito. Sino ba national hero natin, Brother Gerald? Sino national hero? Si Jose Rizal. Tumatayo pa siya. Yan, sasagot, no? Lahat ng tatawagin ko, tatayo, ha? Yan. Si Jose Rizal dito pinanganak. Alam mo ba yun? Hindi pa. Brother Renz, mali. Kulang yata yung orientation mo sa asawa mo, ha? This is the birthplace of the national hero. No? Hindi ko alam kung saan kumuha ng talino yung national hero natin. Na, kumbaga, sa kanta ng sanlibutan ay nasa kanya na ang lahat, no? Yung pinag-aralan namin ng buhay ni Rizal, from A to Z siya. And yet, kinaloob ni Lord na hindi siya magkaroon ng anak. At he became a national hero. One day, ipapasyal ka ni Brother Renz sa shrine ng national hero. Dami eskwelahan dito. Sa example dyan na nag-aral lang dito, hindi na nakaalis si Brother Nats. Sa Sister Sab. Nag-aral lang yan sa UPLB, of course. Marami rin yung mga celebrators natin, no? Si Gilbert, nag-aral lang yan dyan sa NTC. Pagkagaling sa Japan, hindi na rin umuwi ng Nueva Ecija. No? Sino pa bang mga nag-aral dito na hindi na dito na gumraduate at dito na rin nag-asawa? Si Jessa, no? So, may plano si Lord eh. No? May plano si Lord. Yung isa pang may birthday, si Brother Emil na pinaalis ni Gilbert. Jessa, kasi dapat kumanta rin kayo eh. No? Gusto niyo ba ngayon? Ha? Kakanta si Brother Emil, no? Nag-aral diyan sa Manila. At dito naman ang pinag-aralan niya si Jessa. Iyak ka na naman, wala pang ako sinasabi. Oh my God naman, no? Happy birthday sa inyo, ha? Butternuts. So, medyo malapit-lapit ka sa Miyerkules eh. So, doon ka namin, may bisita pa tayo, ha? Meron pa tayong bisita. So, announce, ha? Meron tayong bisita sa Miyerkules na prayer meeting. Everybody is invited. Let us welcome them from Alaska. Si Brother Flint Take. So, bago pumunta ng Kalbayog, ay akong susundo sa kanila sa airport. They will stay here for 3 days. And God bless the super ladies in assisting sa kanilang accommodation and lodging. Yeah. So, may bisita tayo sa Miyerkules. So, yung mga taga-bae, kung wala naman kayong gagawin, no? So, isang akbay lang kay Brother Emilian. So, ngayon mga kapatid, nagsimula yung Bible study natin sa Bay Laguna. So, a number of believers there na nakikinig, no? Na we're evangelizing, no? Mga kapatid, kailangan matawag na lahat ang matawag. And katulad ng ating ipapangaral mamaya, itong birth pains. The things that's happening around are painful, but these are birth pains. No? I'm seeing this again positively. The same message that we have preached last Sunday. So sa dami nila, nagka-burden ako na bisitahin sila ron, 1 oras lang sa 1 linggo, and the response is good. Sinubok agad. May mga nagkasakit agad the next service. Humingi sila ng pasensya. Pastor, wala iba nagkasakit. Sabi ko, basta magpatuloy lang kayo. No? Matagal ko na nakita yung mga ganyang kilos ng kaaway. So every time na may gagawin si Lord sa isang lugar, umaatake talaga ang kaaway. Do not be discouraged. Magpatuloy lang kayo. Kung sino nandyan, o bupo lang dyan. Kung sinong wala, ipag-pray.
Dahil karamihan ng nandito ay produkto ito ng mga Bible study sa bahay na siguro mga 6 months ko ginawa. No? Then after 6 months, if you're going to church now, just go to church. Kasi ang unang Bible study ko rito yung Tagimakon family. No? Hindi pa ako pastor nun. Ito ba sila? Yun. No, mga Batanggenyo, natot Batanggenya eh. No? Sa Batangas na. Ayos na yung bahay nyo? Ha? Pero tinitirahan nyo na? Okay. Yeah, taga-Tanawan na sila, Tanawan. Pero sabi nila, mukhang mas mabilis ang biyahe mula doon hanggang Kabuyaw. Gano'n na ba ka-traffic sa Kabuyaw ngayon? No? Parang hindi na urban planning ang Kabuyaw, no? Dumami ang tao pero ang kalsada ganoon pa rin. But anyway, kaya this burden, alam niyo mga kapatid, nagsisimula lahat yan sa burden eh. Kaya pag wala ka nararamdamang burden, lumuhod ka na kay Lord, no? At maraming gustong pumunta rito, pero ang dami nila, of course, yung burden din sa pamasahe. So, nagmagandang loob si Brother Emil at Sister Jessa, no? Salamat kay Lord. Krudo lang. Pero yung pagsudot hatid doon, sanay si Brother Emil dyan the birthday boy, no? Ilan taon ka na kapatid? 35, no? Nasa ano ka na pala? Pang 5, 7. Papunta ka na sa pang 6. No? So, may gusto ko pa bang sabihin? Parang naiiyak ka na naman. Masaya lang siya kasi mabait ang asawa niya. Yan, salamat kay Lord. Kagabi, hindi na lang nila alam. Pinakikinggan ko sila, nagkukulitan yung mag-asawa eh. Kinukulit ni Jesse ang asawa niya natutulog para sila mga bata. But that's just the way it is. So, yun. Sinusundo sila ron, marami sila. Brother Emil has to wake up early. At dadami pa yan kasi, of course, nagsisimula pa lang. Sabi ko nga, kung anong gagawin natin dyan sa pangkrudo, let us see, no? Dahil minsan nga, ako, ang weakness ko yan eh. I'll just say yes. Hindi ko pa alam kung saan ko kukunin eh. Pero kung kay Lord yan, meron yan. Because I always believe the soul is precious. One soul is precious. How much more kung marami yan. Gumagastos nga tayo sa ibang, sabi natin, di naman walang value. Pero less valuable. How much more sa soul? No? So, may nagagalit tayo ng lipa. Itong mag-asawang mga inaanak na masipag sa gawain na nagmumotor lang, papapalayan tayo lahat ni Lord. No? Huwag tayong mag-alala. At huwag tayong manghinawa. So, salamat kay Lord. Yung sa Las Piñas, hinihintay natin din no? Baka mawala yung momentum nila dun sa kanilang request. Hindi ko nalilimutan yan. So, for now, we will speak about birth pains. And message ito ng Prophet 1965 ng January 24. So, itong subject na ito ay isang bagay. Nangusap si Lord nitong mga verses na ito because this is the birth of Christianity. 3 Exodus ang binanggit ng Bible. First Exodus, a nation out of a nation. Nangyari yan sa panahon ni Moses. Galing sa isang bansang Egypt, lumabas o pinanganak ang Israel. Second Exodus, panahon ng ating Panginoong Kristo Jesus, the famous religion of Israel is Judaism, religion out of religion. Galing sa Judaism, dumating ang ating Panginoong Kristo Jesus, Christianity out of Judaism. Pag merong pinapanganak, may lumalabas. Tama? May lumalabas. Now, the third Exodus is yung panahon natin. This is now the church out of the church. Sa loob ng Laodicean church age, the nominal church, hindi kasama sa rapture ng Laodicea, pero physically nasa Laodicea tayo, pero sabi nga, come out of her, my people. Meron ulit lalabas na bride out of that church. And every birth has pain. Walang birth na walang pain. Sino po rito ang nanay na nanganak na masarap ang kanyang pakiramdam? Meron ba?
Sister Genevieve, totally, ang anak mo 4, di ba? Tama ba, Brother Sunny? 3, kasi yung isa, di ba, na yung pamanaw mo. Yeah. Siyempre, yung nanay ko, nung nanganak, hindi ko siya nakita. Ako pinanganak eh. Ako ang una eh. Pero painful yung pagkapanganak sa akin. No? Unang-una, bagyo. Ganyan ang birthday namin ng panganay ko eh. Bagyo yan eh. Typhoon season yan eh. Tapos, pagkapanganak sa akin, ang sabi ng mother ko, nanakawan sila sa bahay. Nakita niyo ba mga kapatid yung pain ng panganak? Itong mga bago nating baby, yung mga experiences ni Sister Sab, ni Sister Lovely, tsaka ni Sister Kate, lahat yan ay problema eh. Tama ba ako? Nasaan ba yung mga tatay? Ayun, yun. Lahat yan ay problema. Si Kate, si Sabrina, si Lovely. Saan si Tom? Nanganganak? Okay. May sound ba ron? Okay. Yes, every pain. Birth is something that is painful and messy, but it will bring forth life. That's the joy. No? Sabihin natin, yung mga naghihintay natin dito magkabibi, kahit masakit yan, they're longing for it. Yan yung sakit na alam mo, pagkatapos yan, joy yan. That's the way it is, mga kapatid. No? The Bible is precise and perfect. Pag may question kayong dalawa, nakita yung si Brother Chris sa harap nyo, magaling sa Bible yan. At tanangin nyo yan. Humiga ka na rin at baliin niyo yung buto. Babaliin niyo yung buto nyo. No? Si Brother Chris. Oh. Pero makikita natin, mga kapatid, katulad ng physical birth, ang sabi ng prophet, kahit nagandahan mo yung kwarto, lagyan mo ng kulay pink na kurtina, gandahan mo sa Asian Hospital ka mga anak. No? Kasi ngayon, nauso na ngayon na pag mayaman ka, doon ka sa kwarto mo mga anak eh. Mayaman ka eh. Hindi ka dadalhin sa OR. Lahat, yung OR ang dadalhin sa kwarto mo. Wow. Diba? Kahit nagandahan mo yan, pag nanganak na yung bata, kalat ang dugo dyan. Makalat yan. Bakit? It's a birth. And crucial mga kapatid sa panahon ng ating Panginoong Kristo Jesus, bakit? Christianity will be born. Kaya nga ito yung binanggit niya. No? Ang sabi niya mga kapatid, verily, verily I say unto you, that you shall weep and lament, but the world shall rejoice. Naalala ko nung ipapanganak yung panganay ko, syempre first time namin mag-asawa. No? First time namin na magkakaanak kami, nung palagay ko yung si Sister Ann, nagle-labor, lakad lang kami. Pero tahimik siya. Alam kong kinakabahan. Eh ako rin kinakabahan. Di ba? I believe na makakaraos yan, pero ang lumabas na lang ng word sa misis ko. Pagkatapos wala na ako narinig na iba. Wala namang ibang maglalabas dyan, ako rin eh. Di ba? Isabihin, whether you like it or not, it's you. No? Medyo kinakabahan siya, pero alam niya, this must be successful. Kaya sa lahat ng anak na disrespectful sa nanay, mahiya naman kayo. No? Konting hiya naman, na baka may nalilimutan ka. Kahit na mas magaling ka na ngayon sa nanay mo, there's no way and there's no reason for you to be respectful, especially to your mother. No? Pag binasa niyo yung Book of Proverbs, maraming binanggit yan si Solomon regarding respect, especially to your mother. Meron din sa father, but there's something about mother. Kasi nga, yung 9 na buwan niyang kandidala, iba pa yung pagkapanganak. No? Kung may mga pagkukulang man yan, walang makakapantay doon sa ginawa niya ng 9 na buwan. Do not forget that. No? Salamat sa ating Panginoon. Minsan, yung mga nanay nagkakamali din eh. Lalo pag tumatanda na, naku, Nanay Gina, narinig mo ba ako? Nag-agree ka ba sa sinasabi ko? Yan. No? Uuwi kasi ang Monleon family mamaya sa Bicol. Magbabakasyon sila doon. Ang sabi ni Vince sa kanya, Mark, salamat kay Sol na walang physical classes. Yeah.
Oh, it will bring forth life. At makikita natin, yung kapanganakan dito sa lupa is just a shadow of a bigger birth. Actually, there is a spiritual birth na naka-pattern din dito. And actually, His whole earth will also experience that birth. Can we read 1 John 5:7, please? I-resume ko na lang yung Bible study ko next time kasi the way I see kanina, medyo nag-renovate kahapon at naglinis, so understandable naman yan. Kasi kung sakaling tinuloy ko yan, mukhang ngayon pa lang tayo mag-aawitan. No? But everything has a reason. Sabi ng 1 John 5:7, "For there are three that bear record in heaven." Ito yung mga tatlo-tatlo. Sabi nito, "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one." Nakita niyo ba yung Godhead, mga kapatid? The Father, the Word is the Son, and the Holy Ghost, these three are one. Hindi sila tatlo. Tatlo makikita mo dyan, but these three are one. One Lord, one God, at nakasulat na sa langit. Kahit anong sabihin ng tao dito sa lupa na tatlo ang Diyos, of course, may tatlong opisina ang Diyos, but you cannot divide God in three. Isa lang ang luklukan sa langit. God help us in this. No? Pero ang kasunod yan ang sabi sa verse 8, "And there are three that bear witness in earth." Now, this is earthly. Witness. May record sa heaven, may witness sa lupa. The Spirit, the water, and the blood, and these three agree in one. Hindi sinabing these three are one. These three agree in one. Ibig sabihin, yung water, yung blood, yung spirit, lahat ito ay element ng ano? These are elements of birth. Sa mga nanganak. O minsan, may nauuna lang ng konti ng dugo tapos tubig. Pero mas madalas, nauuna yung tubig. Kaya nga naririnig ko yan, yung panubigan pumutok na. Pag sinabing yung panubigan pumutok na, that is a sign na magsisimula ng mga anak yan. Tama ba ko? Yung mga nanay, pakikorek ako ha. Mas naranasan nyo ito. Sign yon, pero wala pa yung buhay. No? Kaya nakita nyo ba mga kapatid, kapag ang isang believer nakakatanggap ng word, pag ready na siyang ipanganak, ang una niyang ginagawa, nilulubog siya sa tubig. Di ba pare AJ? Bakit natin gagawin yan mamaya? Thank God. Ibig sabihin, nagsisimula, hindi pa ito kapanganakan, but that is a signal na nagsisimula ka na. Kaya lagi ko sinasabi, pag hindi ka pa nalubog sa tubig at nandiyan ka lang, no? Wala tayo rito ng church membership. Meron tayo rito birth as a family of God. Hindi tayo dito bumubuo ng grupo. Tinatawag ng Diyos sa mga nawawalan niyang anak. At kung anak yan, ipapanganak ng Diyos yan. Clear? Sabi mo, ang Diyos lalaki ah. Bakit ipapanganak ng lalaki? Kaya nga may church, yun ang babae. Kaya nga dito niya nilalagay yung binhi niya eh. Kaya nga pag wala kang church, parang wala kang nanay. Amen? The church is a woman. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, nalilito ako. Ano ba talaga tayo? Anak o bride? May point nga naman. Iba kasi yung anak, iba yung bride. Ano ba talaga tayo? Anak ng Diyos o asawa ng Diyos? In my simple understanding, sabi ko, pag sinabi mo kasi bride, mystical yan. No? That is the universal church. Pag local church tayo, pero part lang ito ng isang big and more vast mystical church. Ngayon, merong mga local church para tayo ma-dispense dahil hindi natin kaya ang Diyos, eternal siya eh. But God has divided this local church, pero part tayo ng mystical. Yan yung woman as a church. Ngayon, yan ang asawa ni Kristo. Kapag naipapanganak kang muli, yan ay anak ng Diyos. Intindihan niyo na? Baka kasi tanungin niyo rin ako eh. So I can say, I am both wife and son.
Kasi believer ako ng isang local church eh. No? Delikado kasi dyan, maraming mga evangelists, wala rin silang local church. Sino, saan ka manganak? No? Of course, binanganak tayo ng Diyos. Galing sa kanya ang seed. But, kaya ang sabi ng prophet, every believer must have a local church. Hindi yan para membership, no? Order ni Lord yan. Kaayusan yan. Kaya nakita niyo mga kapatid natin na galing sa Palawan. Hindi sila papayag na wala silang masimbahan. Okay ba kayong dalawa rito kahit ilang minuto pa lang kayo? May naramdaman ba kayo kakaiba? Si Brother Bombay? No? Si Brother Gerald. Ha? At ano mo, Bombay siya? Yung naman ay tsura, parang Bollywood actor. Di ba? Pogi. Yeah. Kaya good decision, kapatid. That is a decision. Kasi ang una ay tubig. Ipaparallel ko na lahat ha, para mabilis ako. Kung anong ginagawa ni Lord sa atin, yan din ang gagawin niya sa earth. Ang issue ngayon natin yung earth eh. Mga kapatid, lumindol na naman o isang gabi. Surigao naman. No? Palagay ko, manganganak na to. Sunod-sunod na to. Sabi ko, nananakot kayo, hindi ako nananakot. Dinihintay nga namin yan eh. Of course, naniniwala akong iingatan ng Diyos sa mga anak niya. Amen. Yung bang birth, mapipigilan mo? No? Pwede mo bang sabihin, Lord, pwede bang next month ako mga anak, hindi pa tapat yung pambahid namin eh. Hindi ka hihintayin yan. Pag lalabas na yan, lalabas na yan. The same thing. Okay, listen. Birth, some believer, at ang world, earth. Okay? Una, tubig. Gamitin natin imagination natin, ha? Una, tubig, siya ipapanganak. Kaya nga sa isang believer, yung gagawin ni Brother AJ mamaya, ilulubog siya sa tubig, ililitaw siya ulit. Na para siyang pinanganak. Di ba yung baptism, inilulubog? Tingnan niyo mga kapatid, yung isang baby, no, mysterious, sabi ng prophet, mas mysterious yung physical birth kaysa spiritual birth eh. Pero mo, paano mabubuhay yung bata sa loob ng tiyan? Paano hihinga yan? Ang nasa paligid yan, tubig. Paano siya mabubuhay? Hindi ba kayo nagtataka? Kaya nakita niyo mga kapatid, yung ano bang pagkakaiba ng pusod sa inunan? Si Sister Marivic ang magaling dyan. Meron sinasabi silang inunan. Tapos merong sinasabing, yung pusod, yung ba yung umbilical cord? Anong inunan? Ano ba English nun? Pinilo? Ano yung English ng inunan? Placenta. Yon, di ba? Kaya nga, yung iba, pinapahid sa mukha yan eh. Di ba yung placenta? Pero yung fetus sa loob ng people, napapaligiran siya ng mga tubig, and yet buhay siya, hindi siya nalulunod. Mamaya, pag nilubog ka sa tubig, Brother AJ, huwag ka maglala, segundo na ka lang nasa tubig, pero hindi ka malulunod. 4,000 years ago, ang unang nilubugan ng mundo ay tubig. Nung nagkasala ang tao, ito na yung next natin sa pangaral, no? Ito naman, while the whole creation is groaning. Okay. Nung nilikha ng Diyos ang mundo, perfect. Walang bagyo sa panahon ni Adan. Walang lindol, walang gera. Everything is perfect and Satan hates it. Kasi alam niya, pag may maayos, nandyan ang Diyos. Do you believe that? Sa part ng buhay mo, pag may magulo dyan, wala ang Diyos dyan. Hindi ko sinasabi walang problema. Lagi tayo may problema kasi tao tayo eh. No? Yan ang definition ng history, mga kapatid. I will never forget how history defined. Nung nandun ako sa high school ko, na ang subject na namin ay world history.
Yung second year, Philippine history. Nung third year, I think, world history. Dinefine ng teacher namin yung history. Ang alam ko lang sa history, it is the account of the past events. As simple as that. Ang definition pala ng history, it is a continuous struggle of mankind. Sabi ko, oh my God, hindi pa ako believer nun. Paano nangyari yun? Ngayon ko naintindihan. No? Dahil nga sa nangyari sa tao, yung kasalanan, nag-struggle ang tao, and it is continuous. Hanggang sa may panganak na muli yung bagong mundo. Tignan niyo yung nabuntis. Hindi pa nga nagbubuntis, struggle na eh. Biro mo, sumusuka tuwing umaga. Wala pa kinakain, sumusuka na. Struggle yun eh. Di ba, isabihin, meron ng hindi normal na nangyayari sa'yo dahil may buhay na sa loob. So simulan muna natin dyan. Kasi walang water, blood, and spirit kung wala munang impregnation. Kaya lagi ko sinasabi, lalo sa mga bago. Brother Dan, silan ka na sa message. Estimate lang. 4 years. So, kahit pa paano. Si Brother Gerald ang ngayon para nakakarinig, ano? Welcome ha. Kung may tanong ka, huwag ka mag-alala. Nagkukulture siya ka ba sa mga kantahan? Hindi naman. Palagi mo magaling kang kumanta. Hindi rin. Yang. Dahil ko sinasabi, kung hindi mo maintindihan, umupo ka lang dyan. Hindi mo naman kailangan niya maintindihan intellectually. Amen? Ito yung Bible study namin sa Bae, ng 2 sunod na. No? Kung naaalala ninyo, Sister Gina. Umupo ka lang dyan. Kasi ang word, seed yan. Yung word of God, binhi yan. No? Sige nga, intindihin mo nga, Brother Chris, bigyan kita ng binhi ng mangga. Brother Chris, ito, hawakan mo yung binhi ng mangga. Nandyan ang lahat ng sanga, nandyan ang lahat ng dahon, nandyan na ang ugat. Isang araw lalambitin na ng mga bata yung binhigan. Isang araw, sisilong yung mga naiinitan dyan. Can you explain that? Kinano mo, paano mangyayari yun? Hindi mo kailangan maintindihan. Ang kailangan mo lang dyan, itanim. Pag tinanim mo yan, isang araw maiintindihan mo. Pag yan tumubo, nagkaroon ng sanga, nagkaroon ng dahon, hindi mo na kailangan intindihin. Yun pala yun. That's the way. Ang word ganyan. Minsan may mga magulang na nagsasabi, Pastor, ayoko na pati na ng anak ko, hindi naman nagbabago eh. Huwag. Sino tayo para magsabi? Hindi mo pala nakikita ang bumubunga, hayaan mo lang dyan, nakaupo dyan eh. Kasi pag yan nataniman ng Diyos, hindi ko na problema isang araw, maiintindihan niya na yan. But the wise shall understand. Amen? Hindi mo mararamdaman yan. Makikita mo na lang yung bunga. Huwag niyo bigyan ng mali siya. Yung bang isang buntis, naramdaman niyang buntis siya kagad? Wala nararamdaman yan. Walang sensation yan. Wala yan yung parang nakilabutan ka, no? Nag-speaking in tongues ka. Walang ganun yun. Tahimik lang yun. Pero may nangyayari nasa loob. Are you with me? Pwede yan 1 linggo, pwede yan 1 gawaing upuan dyan, pwede yan 2 linggo, pwede yan 2 buwan, pwede yan 1 taon, pwede yan 5 taon. Si Brother AJ nga di ba? Naririnig niya lang. May pinilit ba tayo? Wala tayong pinilit, Brother AJ, nasa sayo yan. Ang minsan pinipilit ko lang dito si Crystal eh. Depende sa tao, pag alam ko makulit, pinipilit ko na yan. Ha? Joke lang yung Crystal ha?
Sipag yan, sir, parang si Abby yan. No? Si Abby, poker face naman. Ha? Parang walang nangyari, Abby, salamat sa youth convention na nangyari, ha? Namusap si Lord. Ako, nung nag-pray ako dito kahapon, lagi ko lang isip, Lord, mamusap kayo sa mga anak namin. Yung hindi na namin kayang sabihin sa bahay. Lord, hindi ko na kayang sabihin as minister dito. Naniniwala ko, pag pinapunta namin sila doon, you can speak to them. Yung mga wala, mga kapatid, I'll be honest with you, minsan nalulungkot ako. Minsan. Minsan lang naman. Of course, may reason, may trabaho, and anything. No? May school siguro. Pero minsan, isang araw, mainis na kayo sa akin dahil mahal ko kayo. Hindi ko na maintindihan yan. Grabe, no? Ano yung diktador? Hindi ko na maintindihan yan dahil kayo na rin ang makakaintindi. Ay, okay ba? Kayo na rin ang makakaintindi dahil kailangan nyo yan. Ano ba naman yung paminsan-minsan mag-live? Di ba? Nagtrabaho rin ako. Paminsan-minsan naman, kasi hindi naman yan palagi. Naku, nagiging matigas na ako. Kasi mga anak na Dati-dati okay lang ako sa ganyan. Pero ngayon, as I can see, isang araw, hindi ko na maintindihan yan dahil ikaw na makakaintindi. That you need it. Naghiwalay tayo ng trabaho. Umaten kayo roon. Nangaral ako sa anniversary sa Nabotas. Kasama ko rin si Pastor Danny, yung mga kabataan niya rin, nandun din. Siya nga pinagamit niya rin yung sasakyan niya no? Salamat na lang kay Lord, may sasakyan yung mga bata. Ako, full support ako dyan. Kahit hindi na bilang pastor, bilang magulang. Kahit hindi ako pastor, susuporta ako dyan kung mahal ko ang anak ko. No? Yung presidente nga nila, galing duty, no? Grabe, gusto ko itang bigyan ng medalya. Wala pang tulog yan. Nung nabasa ko sa GC, pwede bang pabili ng breakfast, wala pa akong tulog. Parang, gusto ko muna siyang patulogin pero hinayaan ko lang. Talagang ready na mag-asawa ito. Ay, sorry na. Sorry. Biro lang. Hahapuin ka na naman. Sigat na namin yung dibdib mo. Nang wala tayong magagawa, papunta lahat dyan. Gustuhin ko man yung dalawa kong anak sa akin lang. That is not the law of multiplication. Gusto kong dumami tayo. Biro lang naman yun, Pero kalahati rin totoo. At least hindi ako nagsinungaling sa iyo, Hindi, kasi dyan titigas yan Dyan yan titibay. Lalaki yan Pagdating sa babae, medyo pa ako. Pero pagdating sa lalaki, pinababaya ako, mahirapan yan. Hindi dahil malupit ako, because that is the way they will be strong. Lalaki yan Isang araw, magdadala ng pamilya yan. Kaya nakikita ko na ay, sorry, Lintan. No? Talagang, gusto ko rin maging masaya ka. Di ba, Shelo? Tawa ng tawa dyan. Kala mo, lulusot ka ikaw mamaya. Because, nakikita natin, itong mga kabataan, oh my God. Kaya pag narinig ko na na-bless sila ng word doon, iniisip ko, sayang, yung iba hindi nakasama. Sasabihin ko na sa inyo ng totoo yan. No? Kaya sabi ko, one day. No? Kasi pag nakinig ka sa kaaway at medyo nagkaroon ka ng reason, nagsama na yung reason mo tsaka yung reason ng kaaway, patay na. Kaya nga tayo overcomers here. May bulong yung kaaway, i-overcome mo naman. Labanan mo naman paminsan-minsan. Nasa talas sinungaling ka. Mahalaga ito sa akin. Listen to this, mga mahal kong kapatid. Most of the times, ang bunga ng buhay mo ngayon ay maling desisyon mo na nakaraan. Wala kang ibang sisisin. That is your decision.
Every time namimili ka lang. Sa totoo lang, wala kang sariling kaisipan, namimili ka lang. Ang tinutulungan ka lang ng church, tulungan ka mamili ng tama. Because at the end of the day, it's your decision. O nasa eskwelahan ba kayo at saka trabaho? Kaya ko ba kayo puntahan doon? Hindi na. At wala akong plano. Napuntahan kayo ron. Ang mas gusto ko, ang Holy Spirit ang pumunta ron. Dahil pag Holy Spirit ang kumilos, mga kapatid, it will always be right decision. Hallelujah. Kaya minsan sabi ko sa mga kabataan, isa problema ang sasakyan, tingnan nyo muna kung ilan ang sasama. Kasi pag inunan nyo yung sasakyan, pag may gusto sumama, hanggang dito lang. Kung ilan ang gustong sumama, saka natin planuhin yung sasakyan. Kung kailangan natin gumastos, I don't mind. I have reasons for it. Ipapanganak itong mga batang ito. Amen. Yeah. Okay. I'll quote this. Now in 1 John 5:7, I believe this, if I'm not mistaken, it is said, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. Ito yung binasa natin kanina. There are three that bear record in earth. That's water, blood, and spirit. And they agree in one. Now notice, the first three are one. That's the Godhead. Saan nakarecord dyan? Heaven. Kung ano nakalista sa langit, hindi mo pwedeng burahin yan. Kaya nga ang one Lord, one God, hindi mo pwedeng burahin yan. That is recorded in heaven. They are one. Okay. The second three are earthly. Thank you. No? Okay. Ito na lang, Kyla. The second three are earthly. The second three are earthly. Thank you. Which agree in one. Cannot have the Father without the Son. You cannot have the Son without having the Holy Ghost. But you can have the water without the blood and the blood without spirit. Okay, nakita niyo ba mga kapatid? Yung tatlo na Godhead, hindi ka pwede nandun sa yung isa wala. Talagang isa lang sila. Pero pwede kang may tubig na walang dugo. Pwede kang may dugo na walang Holy Spirit. Ito yung kailangan lahat ay nasa iyo in gradual process. Okay, ulitin ko ulit, no? Kaya nga, ang natural birth ay type ng spiritual birth. Ibig sabihin, mga kapatid, if there is a birth here, there is a birth somewhere higher. And there is a birth that is now happening in the earth. Tatlo yan. No? Physical birth, as an example and type. Yung tayo na mismo, spiritual birth, as a believer, then the birth of the earth na tinutungtungan natin. Okay. Para maintindihan naman natin yung sa atin. Lalo na yung mga bago, no? Brother Ethan, nakakuha mo naman, no? Nasundan mo naman, Brother Ethan. Brother Ethan? Okay. I think through our ages has proved this to be true. Water, blood, spirit, justification, sanctification, the baptism of the Holy Spirit. That types or makes or an antitype which takes away from the natural birth. Lahat tayo pinanganak naturally. Tama? Gusto mo ng proof? Huwag mo na ipakita. May pusod ka. May pusod ka, Vince? Uy, huwag mo na ipakita. Kapag may pusod ka, that proves that you have undergone the natural birth. Okay. Nung bata ako, sabi nila, pag wala ka raw pusod, aswang ka. No? Of course, baka folklore lang yan. Okay. Ngayon, sabi mga kapatid, spiritually speaking, yung justification
You decided to be baptized in water, tubig. Then after that, sanctification, yung blood, lilinisin na yung buhay mo. What is the blood? The Word. Kaya nga, sa ibang samahan po, lalo sa mga bago natin, pag binaptize ka ron, graduation yon. Kasi parang dumaan ka ng seminar. Sabi ko, mali. Sa totoo lang, pag binaptize ka, simula pa lang yan. Kasi dahil panganak ka na eh. Ibig sabihin, kailangan mag-mature ka. No? Kaya dito, wala ditong seminar. Mamaya, si Barry AJ, kaunting usap lang yan, lubog sa tubig. And the rest, magpatuloy ka umupo dyan. Kasi kailangan ka mas-sanctify, lilinisin ka ng Word. Kaya hindi mo napapansin, mga kapatid, habang nakaupo ka dyan, di ba, Brother Jerry, yung discussion natin? Si Brother Jerry nga, tinestify niya ng Webes, sabi niya, napapansin ko, Pastor, dati pag nagmura siya, talagang lalabas na lang sa bibig niya eh. Iyak na lang si Sister Jo, di ba? Oo. Si Brother Jerry nang umiiyak. Baliktad na. At least may nagbago, di ba? Ngayon daw, si Brother Jerry sabi niya, gustong-gusto niya na magbura, pero sa isip niya lang. Thank God, may nagbabago. Pero alam niyang mali pa rin. Isang araw, Brother Jerry, kahit sa isip mo, wala na yan. Bakit? May nililinis na yung Word eh. Sa kakaupo diyan dyan. Hindi ka nandyan para lang mag-fill in ng upuan. Wala tayo ditong attendance, mga kapatid. Sa totoo lang, para sa iyo yan. Kaya pag lumiliban ka, it's not against anybody. It's against you. Nakita mo kapag, di ba kapag, ewan ko lang, sabi misis ko, ano din? Masarap pang pagkain ng mga may verde. Pero meron namang meron namang siyang speaker. Di ba ang sarap pag malinis, ang sarap ng pakiramdam? Kahit anong malinis, bagong ligo ka, no? Kami nga ng misis ko, ewan ko lang, mga kapatid, pag nagpapalinis kami ng kuko sa paa, parang sarap ng pakiramdam. Kasi dyan yung mga duming hindi mo makita eh. Misa pag nagpalinis ako ng paa, nahihiya ako doon sa kasi ang laki-laki kong tao, gumagano'n ako, sakit. Sir, ang laki-laki mo. Oo nga, kaya nga nakakahiya eh. Sir, huwag kang maglala, may ganyan din kaming customer, general pa nga siya eh. Parang ganyan din. Oo nga. Kaming mga malalaking tao, takot sa maliliit. No? Takot kami sa injection, maliit lang yan. Yan ang mga malalaking tao. Takot kami sa maliit. Masarap ang pakiramdam ng malinis. Di ba, pero pagkatapos ng gawain na nandito ka, parang naghihirapan tayo maghiwa-hiwalay kasi nalilinis ka eh. Masarap yung pakiramdam eh. Pero mga kapatid, ang problema, ma-expose na naman tayo sa libutan. Yan. Kaya kailangan patuloy, kaya nga tayo may feet washing eh. Palagay nyo bakit tayo may feet washing? Dililinis yung paa dahil nung unang panahon, yan ang madalas na marumi. Yung lakad natin sa mundong ito. Kaya paa. Bakit hindi kamay? Bakit hindi ulo? Dahil ang paa ang pinanlalakad. Pero yun na ang magandang provision ng ating Panginoon. Meron siyang way na maglinis. Dahil isang araw, pag malinis ka na, ibabaptize ka na, hindi na sa tubig, Brother AJ, ibabaptize ka na sa Holy Spirit, then God now will give you power. Justification, peace from God. Kapayapaang hindi mo maintindihan. Sanctification, holiness from God. Isang kabanalang hindi mo maintindihan kung ba't ka binabago ng ating Panginoon. Baptism of the Holy Spirit, the power of God. The power for living. Kaya delikado, pag nilinis ka at hindi ka mabautismo ng Holy Spirit. Ano sinabi ng Matthew 12? Pag bumalik yung evil spirit sa'yo, dahil malinis ka, magsasama pa siya ng 7 na mas masahol kaysa sa kanya. Huwag kayong hihinto sa sanctification. Huwag kayong hihinto na malinis lang kayo. That's not the end point. The end point is adoption. Okay. Dito tayo sa parallel natin. Gaano oras ako, Brother Alan? You decide.
Gano'ng oras tayo? So that I can decide if may part 2 tayo nito. 11:50. Welcome to all live Zoom joiners. Okay. May binabasa ako, Sister Kayla, na message. Please, balik tayo ron. Water, blood, and spirit. Water, blood, spirit. Okay, justification, sanctification, the baptism of the Holy Spirit, the types or mix or the antitype which takes away from the natural birth. Yung natural birth natin, no, magkakaroon tayo ng second birth, which is spiritual. Okay. Look, when a woman or anything in travail for birth, the first thing comes to pass, the breaking of the water. Normal birth, second thing is the blood, and then comes life. Water, blood, spirit, and that constitute the normal, natural birth. Okay. And so it is in the spiritual realm, it's water, justification by faith. Pag nilubog ka mamaya sa tubig, Brother AJ, you're justified. As if you have not done it in the first place. Naniniwala ka ba, kapatid? Para hindi na tayo magbibriefing mamaya. Pag nilubog ka mamaya sa tubig, lahat ng kasalanan na gawa mo nandun na sa tubig. Do you believe that? You believe that. Kaya minsan may mga binabaptize ako pag umaangat, napapaiyak sila. Mararamdaman mo yan by faith. Pero hindi yun ang katapusan, kapatid. Kasi lalakad ka ulit eh. Lahat ng kinonfess mong kasalanan, yung mga nakasalanan na gawa mo, pero lalakad ka ulit, at least hindi na to kasalanan. Magkakamali ka na lang. Iba ang kasalanan, iba ang nagkakamali. Minsan may sinabihan ako niyan, Pastor, ano pinagkaiba niyan? Because there is only one sin. Unbelief. Kaya mo nagawa yung mga ganung bagay dati, Brother AJ, kasi hindi ka pa naniniwala. Pero ngayon naniniwala ka na. Pero minsan magagawa mo, magsisisi ka kaagad, Lord, nagkamali ako. Amen. Iba yung, Lord, nagkasala ako. Pag sinabi mo nagkasala ka, hindi ka niniwalang mali yun. Kunyari na lang, Brother AJ, ano bang struggle mo ngayon, kapatid? Be honest. Ha? Ano raw? Marami. Pogi ka, no? Problema talaga yan eh. Di ba, para alam? Ang sabi nila, mahirap maging pogi. Isa na lang, madalas. Iyayin ka ng mga klase trabaho mong inuman. Di ba? Sabi nila, pag 15:30, o inuman. Ngayon, nung na-realize mong hindi mo dapat pinapasukan ng alcohol yan, no? Hingi ka ng tawad. Lord, magmula ngayon naniniwala ako na hindi ko na dapat itong gawin. Wala ka na kasalanan. Bakit? Wala na yung unbelief. Naniwala ka na eh. Pero, ibig masabihin, isang araw, pwede kang magkamali. Yeah. Na-pressure ka. Pero huwag naman sana mangyari, ha? Baka naman planuhin mo na, sabi ni Pastor. Na-pressure ka, talagang kinorner ka. Ano ba nangyari sa'yo, AJ? Naging Kristiyano ka lang, ganyan ka na, talagang ginudgud sa bibig mo yung alak. Para sa pelikula lang, mga Fernando po, yung pinilit uminom, ginudgud. Sarili ka pa, oh my God, Lord. Mari Chris, nakaka-relate ka. Dapat pala ikaw example natin eh. Ha? Dapat pala si Brother Chris, nalimutan ko. Hindi kasi magpapabaptize siya eh, no? Alam ko naman mga nangyari sa buhay mo, kapatid. Overcomer ka na. Ngayon, ito susiguraduhin ko sa isang totoong mananampalataya. Pag nakagawa ka ng mali, mako-convict ka na. Dati, walang nagko-convict. Tuloy-tuloy yan. Kaya pag na-convict ka, magpasalamat ka. Dati di ba wala? Napay doon ka. Hanap ka pa nga eh. Chat pa. Pero ngayon, pag napagano ka, parang mayroong, kahit walang nakakita, parang may sumisigaw, mali yan. Thank God, you're now a believer.
O nagkamali ka. Pero kasalanan ba yun? Hindi, naniniwala siyang mali eh. Hindi yan unbelief. Because he believes na mali. Ang kailangan mo lang, no, justified ka na nga eh. Lord, linisin niyo po ako. Nag-iiba na yung prayer mo. No? Alam niyo, pag lalubago ang isang believer kay Lord, iba na ang prayer niyan. Minsan ang prayer niyan, hindi na Lord patawarin mo ko, Lord, I am restoring my justification. I have not done it in the first place. Mga kapatid, don't get me wrong ha. Hindi ang lisensya para gumawa ka ng gumawa ng mali. Isa lang ang tingin ko sa ginagawa mo pa yan freely. Hindi ka pa talaga justified. Pero sa totoong inaring ganap ng Diyos, parang mahirap na sa Kanyang hindi ito tuwirin, Lord. Hindi ka matatahimik hanggat hindi ka umarap kay Lord. Lord, linisin mo. Ayoko na nito. I am condemning this act. I am not condemning myself. I am condemning the act. Kailangan marunong kang mag-condemn. Hindi tao ang i-condemn mo. You condemn the Spirit in Jesus' name. Kaya lagi ko sinasabi, listen, mga kabataan lalo na, listen to this. Kung meron kang weakness na para talagang sticky yan, na hindi umaalis sa katawan mo, lagi ko sinasabi ko, kamuhian mo yung espiritong yan. Huwag mong alagaan. Sabihin mo, Lord, mali ito. In Jesus' name, I am condemning this. Huwag ka nang babalik sa akin. You know what? We're humans. This is reality. Nagkakamali tayo. Pero ang salamat na lang kay Lord, I am justified. Amen. Water. Amen. Pag umupo ka dyan, unti-unti na namang lilinisin ng dugo yan. Lilinisin ng dugo. Nawawala na yung mga bisyo mo. Nawawala na yung mga masasamang salita. Salamat kay Lord, hindi mo na kayang banggitin. Salamat na lang nung naligirilya ka ulit, iba na ang lasa, ang pangit na. Salamat kay Lord, nililinis ka na. Kasi isang araw, kaya ka nililinis, hindi para magmukha ka malinis. Display lang yan. Kaya ka nililinis, papasok yung malinis. And that is the Holy Spirit. Kasi hindi papasok ang Holy Spirit sa marumi. Kaya nga sinasanctify ka kasi alam ng Holy Spirit, pag marumihan, hindi siya papasok dyan. Kahit na gusto niya pasukin yan, God has to cleanse it first. Okay, nasa sanctification na tayo. Sunod na lalabas ay blood. Ayan, sanctification, ayan ang ginagawa ni Lord ngayon. No? Yung earth, after 2,000 years kay Adam is Noah, lumubog sa tubig. Tama? Mga kapatid, hindi bumaha sa panahon ni Noah. Hindi bumaha. Lumubog ang mundo sa tubig. Iba yung baha eh. Pag bumaha, may part ka pa dyan na lalakaran. Tama? Bumaha lang. Mga kapatid, lumubog ang mundo sa tubig. Wala kang lalakaran lupa noon. Pag wala ka sa arko, patay ka. That's the way it is. Pero after 2,000 years after Noah, lumabas ang dugo ng Panginoon, nilinis. Pero mga kapatid, magmula sa panahon ng ating Panginoong Kristo Jesus, hanggang sa pag-agaw, nililinis niya ng salita niya ngayon. Kasi isang araw, babautismuhan ang mundo sa apoy. The Holy Spirit of fire. Balik natin doon sa binabasa ko, Sister Kayla. Okay na lang yung natin, yung baptismal pool natin. Hindi pwede sa Molina. Okay. Exciting yung baptism natin. First time tayo magbabaptize sa Laguna Lake. Pag wala tayong pool, AJ. Joke lang naman. No?
naghahanap pa tayo ng pula. Huwag ka mawala ng pag-asa. Pero ako, okay lang sa akin sa Laguna Lake. Amen. Sabi ni AJ, Amen. May labas sa ilong, Amen. Yeah. Good. Saan tayo huminto, Sister Kayla? Okay. And so it is in the spiritual realm. It's water, justification by faith, believing in God. Receiving Him as your personal Savior and being baptized. That's what will happen to you, mamaya kapatid. Second is sanctification of the Spirit. That God cleanses the Spirit from all the elements of the world and the desire of the world. And then the Holy Spirit comes and gives a new birth and fills up that sanctified vessel. No? Kaya nga ang susunod na mangyayari after ng sanctification, then baptism of the Holy Spirit, ganoon din ang mangyayari sa earth. No? Apoy naman. Kaya, sasabugan ng mga bulkan eh. Dati, pag sumabog ang bulkan, tubig ang lumalabas. Ngayon, pag sumabog ang bulkan, ano lumalabas? Apoy. Yeah. Ang tingin ng iba, calamity. Ang tingin ng believer, hallelujah, may ibabalik si Lord, may ipapanganak. Merong binanggit ang Revelation, new heaven, new earth. That's why it is a birth pain. I need a resource person na nanganak. No? Yun ang ikaw na lang. Pag ba sumabog yung panubigan, nasa ospital ka na o nasa labas ka pa? Pwedeng wala pa sa ospital, di ba? Kasi signal pa lang yun eh. Pero pumutok na. Tama? Yeah. Paano nararamdaman yun? Bigla na lang. Nararamdaman ba yun? Nararamdaman? Tumutulo kasi nga tubig. Yeah. No? Ganda no? Ganda na. Perfect yung Bible eh. Perfect. Oh, wala pa yung birth pero it's a process. Kaya nga yung Bible study nun sa Bae. May tanong si Brother Jerry ba yung nagtanong o Sister Gina? Sabi ko, yung pagiging born again, hindi yan instant. No? Hindi yun, nabautismohan ka ngayon. Brother AJ, kailangan bukas, banal ka na. Hindi ganun yun. It's a process. Kailangan lang magpatuloy. Alam ng Diyos yan. Nung una nga atin dito si Brother AJ, tahitahimik lang eh. Parang pag hindi mo kinausap, hindi ka rin kakausapin. Para si Aaron lang, anak ko. Si Aaron, 40 minutes kami nasakit, talagang wala kami imikan eh. Hanggang ngayon, pastor pa rin tawag sa akin yan, hindi dad. Lagot ka sa lola mo. Sabi ni Lola Rogie, tawagin mo ng dad yan, pastor mo. Tatay mo na yan ah. Sumbong kita. Kasi wala ako anak na lalaki. Masarap din tawagin ka ng lalaki na dad, di ba? Wala na, pag may apo na, Brother Mike, no? Yeah. Huwag naman kayo mag-pressure. Lalabas yan, huwag kayo mag-alala. May isa pa ako eh, in the future. Yeah! It's a thing. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, pag yung babae mga anak, may lungkot siyang nararamdaman kasi alam niyang mahirap, pero kailangan niyang i-gun through yun kasi alam niya yung pagkatapos nun, palagay niyo ba si Lord Jesus Christ sa Garden of Gethsemane, masarap yung pakaramdam niya? Yun ang pinakamatinding laban niya sa buhay, yung Garden of Gethsemane, kasi alam niyang mahihirapan siya. Ipapako siya sa krus. Actually, manganganak din siya ron. Kaya nga sa krus, ang una lumabas tubig. Pangalawa, yung dugo. Pangatlo, He gave up the ghost. Pinawisan siya ng parang dugo sa Garden of Gethsemane. Sabi niya, pwede bang hindi akong gumawa nito? Kaya naalala ko, sinabi ng misis ko, wala na akong ibang maglalabasan. Ako rin eh. Nakita niyo ba pagka tayo na ipanganak ng muli? Walang iba, kundi tayo rin. Hallelujah! Kaya may mga pagsubok tayo sa buhay, kahit tama yung lakad natin dahil may ipapanganak. Minsan yung mga experiences natin sa buhay are birth pains. Ano ang nagsimula na hindi ka nahirapan?
Kahit ano yan. Business, trabaho, family. Kaya minsan yung mga bagong kasal, they are undergoing things. Sabi ko, thank God. Normal kayong pamilya. Isang araw pagkikwentuhan nyo na lang yan. Oh, marami kang mag-a-adjust kayo. Mag-a-adjust ka rin ng expenses, di ba? Kasama yan. At least you're learning. No? Kasama yan. Isang araw, papapalain kayo ng maigi ng Panginoon. Dahil tinuruan lang kayo. Most of the times, you will learn by pain. Amen? Anong hindi mo malilimutan madalas na hindi mo na ulitin? Yung pinakamasakit na nangyari sa buhay mo. At sasabihin mo sa sarili mo, hindi na ito mauulit. Yung mga bata, pag may nakita silang mali sa magulang nila, at alam nilang masakit yun, no? Kasi naapektuhan sila. Sasabihin nila sa sarili nila, pag nagkapamilya ako, hindi na ito mangyayari. Because it's painful. Nagulat ako ngayon sa medical field, meron na ngayon pain science. Pinag-aaralan nila ngayon yung pain. Ewan ko, pain, tama ba ako? Meron bang ganyan? Hindi ka pa naka-encounter. Meron. No? And they seeing now pain is a thing na nag-indicate na normal kang tao. No? And pain is something, kasi pinag-uusapan natin, no? Pain is something, no, na minsan negative ang dating sa'yo, pero yan din ang magtuturo sa'yo what to do next time. Yung isang batang nadapa, di ba? Kaya nga sabi nila, yung hindi nadadapang bata, lampayan sa paglaki. Minsan pag yung mga bata, katulad yan, ang lilikot na nitong mga to, di ba? Minsan pag nadadapa ng mga matatanda pa, talagang lahat ng, huy, bubuhatin lahat, umiyak yung bata, hindi dahil masakit, nagulat yan. Lahat lumapit. Minsan pag nadadapa yung bata, pabayaan mo lang. Gaganon lang, pero tayo agad. Oh, sa susunod, mag-iingat na siya. Pag sobrang ingat sa bata, hindi marunong madapa. Kailangan marunong ka rin madapa. Naniniwala ba kayo? Nakakahiya man lang. Malaki na ako, nadadapa pa rin ako eh. Nainsulto pa nga ako. Dati natatrabaho ko sa Baklaran. Naikot ako sa mga doktor. Nung nadapa ako, sabi nung alis sa tabi ko, lumindol. Sabi ko, grabe ka naman. Lumindol daw. Namamadali ako eh. Kasi bago pa lang akong ahente nun eh. Aalis na yung kliyente ko. Eh, alam mo naman ang dalang bag ng mga ahente ng gamot. Parang maleta yan. Yeah. Mga kapatid, in life, madadapa tayo. But you will learn from it. Hindi tayo natututo sa parang school setting lang. This is life. No? This is life. I will have my part 2 para alam. Kasi iba na yung tingin mo sa akin. Gutom ka na yata eh. Tatapusin ko lang ito. Let's finish this. Sana nandito pa rin kayo, no? Para matapos natin. Kayong dalawa, welcome kayo, ha? Wednesday ba may pasok kayo? Anong gano'ng oras? Sa hapon, anong pinaka-late? Okay. So, pwede kayo makahabol. Welcome kayo, ha? Pag Wednesday, may prayer meeting dito. Okay? Mga kabataan kayo malaki ang pag-asa niyo, ha? Iingatan din kayo ng word kasi maraming tukso sa labas sa ganyan yung edad eh. Maraming ba tukso? Ha? Si Brother Bumbay yata, hindi natutukso eh. Natutukso rin, ha? Tao lang din natutukso rin, kayo naman. Kaya ito yung solusyon natin, okay? Bibisita tayo sa Wednesday. Okay. Let's read this last quote. Hindi pa tayo tapos. Wala pa tayo sa mga digmaan. The birth pain of the earth, no? While reading this, we'll all stand. Now we find out then, and it's fully born. When the baby usually,
When the water breaks, sa pregnancy pa lang tayo hanggang sa birth eh. When the water breaks, yan. You don't have to do very much about it. And when the blood comes, you don't have to do much about it. Diba? Sabi ng message, pag lumabas yung tubig, okay, di punta lang tayo ng ospital. Yung iba, naglalakad pa rin. Alam ko, naalala ko, mayroong mga nasa ospital na pinalalakad pa rin eh. May mga CM yan eh. No? Pag nakitang, pag ba ganun, basag na yung water bag nun? Pag may mga CM na? Hindi pa rin? Ay, Mrs., hindi pa masyado raw yung CM. Lakad ka pa. No? Sorry, I cannot find the exact term. Now, when the blood comes, you don't have to do much about it. But in order to get life in the baby, you've got to give him a spanking and make him yell out. And that's now, without education, as my brethren. Here are so well trained to it theirs, but I have to take the nature to type it. And there you are, that's what happened. It's taken the real spanking to get this to them. Tignan niyo mga kapatid, pagka water stage, wala pang gagawin dyan. Pag blood, wala pa. Pero pag lumabas na yung buhay, pinapalo. Diyan mo maririnig na, kung kailan ako naglingkod. Pastor, bakit gano'n? Kung kailan ako naglingkod. Yan, kasi may buhay ka na. Papaluin na yan. Walang pinapalo sa patay. Amen? Magpasalamat ka kung pinapalo ka na. Ibig sabihin, buhay ka. Hallelujah. We will continue. Kasi sa earth, ganoon din. Actually, ang ultimate natin ngayon, yung dwelling place natin. Kasi bago mangyari sa earth, nangyayari muna sa believer. Tandaan nyo. No? Bago umulan ang apoy dito sa lupa, huwag kayong mag-alala, nasa pag-agaw na tayo noon, tapos na yon, no? We are taken care in the marriage supper of the Lamb. Meron munang apoy ng Holy Spirit na babautismuhan tayo. And that must happen. I would like to reinforce yung mga kapatid natin, mga kabataan kahapon that they attended. Sa mga hindi po naka-attend, no? Hindi ko lang alam kung recorded yan. There's no other way. I will be honest with you, lalo sa mga kabataan. No? I am a minister. I cannot get rid away from this. That sometimes I can feel na meron talagang kabataan na nandyan lang pero nawawala na siya. Nandyan ka lang religiously pero may nangyayari sa iyo na hindi na alam ng marami. Mga kapatid kong mahal, narito ang Panginoon. Alam niya lahat ng nangyayari. No? Yes, there are birth pains. Huwag tayo maniwala kay Satanas. Every time na ang isang kabataan, pag matagal nang hindi nakikita yan dyan, may nangyayari na dyan, sigurado akong hindi maganda. Pastor, grabe ka naman. Hindi maganda. Dalawa lang yan eh. Wala yan, tatlo, wala yan, apat, dalawa lang yan. Kung hindi mabuti, masama. Marami lang itsura yan sa ilalim. May mga sub-illustrations yan, pero dalawa lang yan. Mahal tayo ni Lord. Kailangan umabot tayo sa adoption, mga kapatid. Kung gusto natin makasama sa pag-agaw, we must reach the baptism of the Holy Spirit unto adoption. Diba, Brother Rico? Ibang klase itsura mo ngayon. Huwag mo alisin yan. Yeah. Dignified. Tulungan tayo ng Panginoon. Minsan, as a minister, there are some feelings that ayokong maramdaman. Pero nararamdaman ng isang minister kasi isang katawan lang tayo. The fire of the Holy Spirit must come down.
and consume everything na hindi ka nais-nais sa buhay natin. Yeah, as a minister, marami rin akong kahinaan. Nasa laman pa ako eh. May mga dumadaan din sa isip ko na hindi maganda. At least I know that it's not yours, Lord. Minsan natutukso ako magsalita pagka nagagalit ka na talagang, no, minsan tinanong ako ng anak ko tsaka ng asawa ko, paano ba sinasabi mo na, no, before we sing and we pray, hallelujah to the Lamb, we will sing that. Na si Satan walang access sa mind, sabi. Wala. Sabi ko wala access sa mind, Satan cannot read your mind. Anong indication ng kaaway na sinunod mo siya? Your words and your actions. Pero si Lord, kahit hindi mo pa sabihin at gawin, alam niya nang nasa isip mo yan. That's the difference. Paano yun? Kala ko ba si Satan kalaban sa mind? Yes, pwede siya mag-input dyan ng mga negative. Parang basura yan. Lagay lang siya ng lagay. Mamimili ka lang. Garbage in lang lagi yan si Satanas. Walang garbage out yan. Hindi yan nagtatapon. Lagay lang ng lagay. Ngayon, may iniisip kayong masama, hindi galing sa Diyos yan. Galing kay Satanas yan. But what will win here in the mind? At lalabas sa kilos mo at salita mo, then Satan will know, hindi siya nanalo. Amen? Yeah. There's so much thing to say regarding birth. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Let us bow our heads. Salamat, aming Ama. Much grace and much love from your word. Help us, Father. Help us to be born. Born again. Bata, matanda, matagal na at bago, Lord, walang imposible sa inyo, aming Ama. You can do the works. Justification is the work of the Spirit. Sanctification is the work of the Spirit. And the baptism of the Holy Ghost is the Spirit itself. Born in us. Born again. We worship you, Lord. Itinataas ko sa inyo, aming Ama, ang aking sarili, ang aking pamilya, and this whole church of yours. This is yours, Lord. We are yours. Walang pag-aari ang tao. Mga kabataan, Lord, that they are undergoing secret struggles in their life na minsan, kahit magulang nila hindi alam, Lord, help them. Help the youth, Lord. Kayo ang una naming magulang, Lord God. Bago kami nagkaroon ng mga physical parents, you are our ultimate parent, Lord. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. Not only to the young ones, but also to the old ones, Lord. The birth pains of our lives. We are overcoming death through life. We will be born again. Wala kaming itatago sa inyo, Lord. Maaari may itago kami sa mga tao, sa ministro, pero wala kaming maitatago sa inyo, aming Ama. We will worship you, Lord, and praise you. Lord, meron kayong kayang gawin sa mga oras na ito, Lord. Salamat sa desisyon ni Brother AJ, Lord, for the baptism, water baptism. Mamaya, Panginoon, kayo ang manguna. And Lord, to others that is undergoing sanctification, to others that is undergoing baptism of the Holy Spirit, to others that is on their way to adoption, Lord. Hallelujah! This journey is entrusted into your hands. These journeys are entrusted, Lord. We are all candidates for the rapture. And we must be born again by this water and by the Spirit. Hallelujah, Lord. Once again, sa may mga kaarawan, Brother Gilbert, Brother Emil, si Brother Nat sa Tuesday, at sa mga susunod pang mga magdiriwang, Lord, Ninang Doris, many more.
sa preparation din namin sa Thanksgiving anniversary. We want to thank you, Lord. Thank you, Lord. 20 years of blessedness. Thank you. Hallelujah. Marami kaming pinagdadaanan, Lord, but still we're here. Thank you, Lord. We love you, Lord, because you first love us. Thank you, Father, Lord Jesus. We worship you. We will lift your name on high. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah. Lord, we stand in the midst of the multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. Thank you, Father. Hallelujah. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. And Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. And all the nations will see your glory revealed. And Hallelujah. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah, Lord Jesus. hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb.
every tribe, every people, every land. Giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ. Hallelujah. Lamb of God. Hallelujah. Wala lang. Amen. Glory to Jesus. At alam ko po na bawat isa pa'y pinagpala sa ating mong napahinggan sa umagang ito. Amen. At God bless po, Pastor. At si Lord na po ang magbalik ng kalakasan na nawala po sa inyo. Amen. At sa pagpapatuloy po natin, amen, malaya na po ang bawat isa na makaupo pansamantala. At sa pagpapatuloy po is darako na po tayo. Amen. Glory to God. At akit pong binibigay muna kay Brother Nats. May announcement. Quick lang naman po ito. Just a few announcements lang. Kapatid, let's bow our heads. We thank you, Lord God, for today, Lord, mula kanina sa pag-umpisa, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na iningatan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maulan man, Panginoon, pero hindi naging sagabal ito para ikaw ay makapiling namin ngayong araw, Panginoon. Salamat at nagkaroon po muli kami ng fellowship kami at lalo na ikaw, Panginoon, na nakasama ka namin. Narinig namin muli ang iyong mensahe ngayong araw, Panginoon, na patuloy na nagbibigay sa amin ng gabay, Panginoon. Lakas, encouragement, Panginoon, ang iyong salita, ang tunay na kailangan namin sa unang araw ng linggo, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil anuman ang aming mga pinagdaraanan, Panginoon, alam mo lahat ito, O Diyos. Hindi man namin sabihin, Lord, ang aming mga puso, Panginoon, ay alam na alam mo. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Lord, hallelujah. Birth pains, Panginoon. Lahat ng bagay na nagsisimula, Panginoon, ay nandoon. Ang hirap, pero Lord, nangako ka, Panginoon, sa anumang hirap, palagi kang nandoon. May takot man sa mga puso namin, Panginoon, pero nahariyan ka na ikino-comfort kami. Lord, we just want to thank you. We just want to say, we love you, Lord, sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Marami kaming di pa naiintindihan, Panginoon, pero sabi nga kanina, Panginoon, hindi namin kailangang unawain dahil para itong isang buto na aantayin lang namin na tumubo, Panginoon. Hallelujah. Tinatanim mo lang ito sa aming mga puso. At ito'y tutubo dahil na rin sa pagdidilig ng iyong mga salita. Water of life, Panginoon. Kaya kami ay magpapatuloy lamang. Alam namin na lahat ng aming gagawin ay gagabayan mo kami. Tinutuwid mo kami sa aming pagkakamali. At salamat, Panginoon, dahil kailanman hindi ka magkukulang sa amin. Lord, salamat sa baptism mamaya ng aming kapatid, Brother AJ. Salamat, ito ay isang, sabi nga, Panginoon, sa Bible, nagbubunyi ang mga anghel sa langit, Panginoon, pag may isang kaluluwang na lumalapit sa iyo, O Diyos. Kaya, Panginoon, mamaya, i-bless mo po ang aming kapatid. Hallelujah. Susuko ang buhay sa iyo, Panginoon. Alam namin na nasa mabuting kamay siya, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo lang po mamaya ang biyahe papunta sa resort or saan man na pagdarausan ng baptism. And Lord, we thank you, Lord, for today sa mga ginamit mo, Brother Alan Lazaro, sa MC and song leader. May pagkukulang man kanina, Panginoon, pero alam namin na way mo to para mag-improve pa kami. Hallelujah. Hindi namin kayang mag-worship sa iyo, Panginoon, ng kulang. Dahil nais mo, Panginoon, na buong puso dapat kami naglilingkod sa iyo. And thank you, Lord, sa mga pag-correct pa rin sa buhay ng aming kapatid, Panginoon. Sa kanyang may bahay, Panginoon, patuloy mo lang po silang pagpalain at gabayan, Lord, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay and maging maiging pamilya sila, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Hallelujah. Salamat din po, Panginoon, sa music ministry, sa multimedia, na kung wala sila, Panginoon, hindi magiging kumpleto ang aming pagsamba.
O Diyos, kasi ang aming mga kapatid na nasa malayo, O Diyos, nag-i-enjoy din naman sa fellowship sa iyo, sa pamamagitan nila, sa multimedia, na nakakapiling namin sila through online Zoom meeting, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga talento nito na nagagamit para sa iyong kaharian. Hallelujah. At salamat, Panginoon, higit sa lahat, sa aming pastor na patuloy mo po na ginagamit, Panginoon. Hallelujah. Salamat na patuloy mo po siyang pinagpapahayagan ng iyong mga salita upang kami po naman ay mabusog ang aming pagkataong loob, Panginoon. Hindi umuwi, hindi lumalabas sa church building na ito na gutom, kundi nag-uumapaw, Panginoon. Iba-iba ang aming kalagayan, Panginoon. May mga pinagpapala, meron mang nangangailangan ng kalakasan, gabay, pagtuturo, pagtutuwid. Lord, kumpleto ang iyong salita. Kaya lalabas kami ngayon na punong-puno, Panginoon. Hallelujah, ang mga expectation ay kinatagpo mo. Lord, meron mang mga mali pa sa amin. Alam namin na magpapatuloy lang kami at ito'y matutuwid. Mapi-perfect din kami sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat at patuloy mong ginagamit ang aming mahal na pastor. Lord, health. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalusugan, Panginoon. Ingatan sa araw-araw na kanyang ginagawa, maging ang kanyang pamilya, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain. Hallelujah. Salamat sa mensahe na nahatid ngayong araw. At sa tithes and offering, Panginoon, salamat sa building fund, sa church fund, Panginoon, sa mission fund, Panginoon. Lord, lahat ng nag-abot, patuloy mong pagpalain, Panginoon. Higit pa, upang ang aming mga pangangailangan sa church na ito, Panginoon, ay katagpuin mo rin naman. Dahil ito'y para sa iyong kaharian, O Diyos. Hallelujah. Sa mga nagkukulang, Panginoon, hallelujah, pagpalain upang makapag-ambag din naman, makabigay sa church na ito sa mga pangangailangan. Lord, bless everyone. Ingatan mo po kami, maging sa aming mga pagkain na pagsasaluhan, Lord. Linisin mo po ito para sa aming kalakasang pisikal. Hallelujah, salamat. At sa mga darating pa activities, Panginoon, samahan mo lang po ang bawat isa. Samahan mo lang po kami. Even sa simple fellowship na sa labas, basketball, or any fellowship na magkakasamang magkakapatid, Panginoon, hayaan mong gabayan mo lamang po ang bawat isa sa amin. Tinataas namin ang araw na ito, Panginoon. Salamat sa iyong pagsama sa amin. Salamat sa fellowship sa iyo. Sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus, at po ay magsabi ng Amen. Amen. The original life.